Hi guys! So another day, another repair na naman tayo. So may nagpa-repair sa atin na Vivo Y20i. So yung problem niya is kapag nasa battery is restart lang ng restart. So hindi siya nagtutuloy dun sa menu. Tapos pag sinaksak mo yung charger, nagiging okay. Tapos pag hinugot mo na naman charger, nag-shutdown siya automatic. So yan, dinayagnos ko siya ng properly. So, tinignan ko kung yan, restart lang, nakikita nyo dyan, ni-restart lang siya ng restart. So, ayan, binaklas ko na siya using hot air. So, dapat, guys, maingat kayo magbaklas dyan kasi nababakbak yung likod nyan. So, dapat dyan matinding diskarte talaga. So, kung di mo alam yung diskarte dyan, paano magbaklas, mababakbak yung likod. Ayan, yan, konting hot air lang. So, huwag masyadong mainit. Yung ginamit kong hot air dyan is 250 lang to 270 yung temperature niya. Hindi masyadong mainit kasi pag mainit nakukulubot. Yan, so gamit ka rin ng pang-baklas. Yan, hindi ko na ginamitan ng alcohol kasi mababakbak nga siya. Yan, talagang lang. Yan, tapos binaklas ko ng screw para makita ko na yung battery. Kasi dalawang possible cause niyan, it's either battery or yung fuse. So swerte tayo kung fuse lang yung sira. Kung battery, wala, mag-order tayo ng battery. So ayan, nabaklas ko na siya. Ayan. So ayan. So binaklas ko na yung battery dyan. Tapos tinry ko i-charge. So kumain naman ng amperahe yung battery. Kaya ibig sabihin ayos yung battery. Ayos yung battery natin. Ayan. So ginamitan ko siya ng DC power supply. Ayan. Tinignan ko sa microscope kung okay pa ba yung fuse. Ayan. Tinarge ko siya. So, kumakain naman dyan ng amperahe ng 1.6 to 1.5 amps. Yan. So yan, ibig sabihin okay yung battery. So swerte pa rin, fuse lang yung sira niyan. So dyan tinatanggal ko na yung fuse. So may diskarte dyan guys para mabilis matanggal yung fuse. Konting flux, lagyan mo ng konting flux. Tapos ayan, lagyan mo ng LED kabilaan. So yun yung diskarte dyan para mabilis matanggal. Ayan. Tapos gamit ka ng panungkit, yung tweezer. Ayan, so ayan, lalagyan mo siya ng lid ng kabilaan. So yan, hinahanap ko yung tweezer ko. So ayan, ganyan diskarte dyan guys pag magtatanggal ka ng fuse. Dapat mabilisan kasi masisira yung board pagka matagal siya nakainit. Lalagyan mo na siyang dalawa kabilaan. Ayun, bilis, tanggal agad, di ba? So dyan, recommended is jumper wire talaga ang ilagay nyo, wag yung lead. Dyan kasi lead lang yung nilagay ko kasi hindi pa dumarating yung order ko na jumper wire. Kaya soldering lead lang muna nilagay ko. So okay lang yan kasi kakilala ko naman yung client. So babalik na lang siya pagka nasira na yung battery. So pagka hindi nyo makakilala guys, customer na dapat jumper wire talaga ilagay nyo. Yan. So huwag nyo pong gagayahin yan. Recommended po is jumper wire na maliit. Yung pang jumper talaga ng cellphone yung gamitin. Pagkakilala nyo, sabihan nyo na lang siya na yan muna kasi wala tayong stock na jumper wire. Yan. So okay na siya. So, dyan, tinarge ko muna yung battery sa DC power supply para siguro mga 10 minutes kasi 10 minutes to 15 minutes yung battery, tinarge ko muna para pag sinalpa ko sa cellphone may kita natin na okay na. Kung makikita nyo sa DC power supply naka 4.2 volts
Tapos 2 amps. So ayan. Ganyan lang mag-charge ng cellphone guys pagka ano. So iniwan ko muna yan lang saglit, ang mga 10 to 15 minutes para ma-charge yung battery. So kumakain siya ng 1.5 amps. So sa mga gusto magpa-repair dyan ng kahit anong cellphone, PM lang kayo dyan guys. Kung malayo, pwede naman LBC. Kung medyo malapit lang, pwede naman Lalamove. O pwede kayo magbisita dito sa bahay kasi sa ngayon wala pa akong store, repair shop. So dito lang muna ako sa bahay kasi simula talaga ako sa baba. So nagsisimula pa lang tayo guys. Actually kulang pa nga ako sa gamit. Ayun, microscope ko ano pa lang, USB lang. So balang araw siguro mag-upgrade tayo ng magandang microscope, tsaka thermal scan, yan, tsaka power supply, tsaka tester. Mag-upgrade tayo lahat yan kapag ready na, pag pumaldo tayo. So tiwala lang guys, papaldo din tayo balang araw. So samahan nyo ako sa tagumpay. Yan. So okay na yung cellphone, nag-power na, hindi na siya namamatay, hindi na siya nagre-restart. Nag-charge na siya ng ayan, nag-charge na siya. So pag ginuhugot naman yung charger, hindi na siya namamatay, hindi na siya nag-auto restart. So okay na. Pagka yun yung problem nyo, dalawa lang sira, is either battery or fuse. Pag auto restart tsaka pag namamatay, ayan tinanggal ko na yung charger, hindi na siya nag-restart. So yun lang. So PM lang kayo guys kung may gusto kayong itanong or pagawa. Thank you.